Kabanata 851. Tinitigan ni Jared ang kawalan ng pag-asa kina Josephine at Lisbeth na nagngangalit ang mga ngipin. Hindi alam kung ano ang gagawin. Iligtas mo ang iyong sarili. Jared. Sigaw ni Josephine. Tumakbo. Jared. Hindi nila tayo pababayaan kahit isuko mo ang sarili mo. Sigaw ni Lisbeth. Patayin mo lang ako at takasan ito. Lugar. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa ma-violate ng brute na iyon. Hindi magiging maganda kung mahulog ako sa kamay ng isang tulad ni Christoph. Tsaka nakagawa na siya. Malinaw ang kanyang intensyon sa akin. Ni Christoph. Sa pinakamaliit na dagdag na puwersa sa kanyang pagkakahawak. Sina Josephine at, biglang pinagpawisan si Lisbeth sa sakit. Tumigil ka, sa kabila ng kanyang galit. Hindi nang ahas si Jared na makipagsapalaran. Hindi siya sigurado na kaya niyang patayin ang top-level senior grandmaster sa isang suntok. Pagkatapos ng lahat, si Christoph ay pangalawa lamang sa martial arts grandmaster na nasa rurok ng kanyang lakas. Kung si Christoph ay hindi maaaring patayin ng isang suntok ng ganap na katiyakan. Pagkatapos ay sina Josephine at Lisbeth, sa mas malaking panganib sa mga kamay ni Christoph. Christoph, naisip mo na ba? Sasama ako sa iyo. Sabi niya, namumula ang mukha, habang sinasaklab niya ang Dragon Slayer sword sa kanyang kamay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang ulo. Magagawa mo lahat ng gusto mo sa akin. Walang ibang choice si Jared kundi sundin ang sinabi ni Christoph. Wala siyang magawa. Jared, hindi. Desperadong sigaw ni na Josephine at Lisbeth. Tila hindi narinig ni Jared ang mga ito habang dahan-daang naglakad patungo kay Christoph. Si Christoph nang makita ang pagiging maamo ni Jared. Sylvester, hindi natin magagawang ipaghiganti si Xander kung ang taong ito ay kinuha ng pamilya Chalvez. Naging balisa si Sean nang makita ang pagsuko ni Jared kay Christoph. Tumahimik ka. Nairita si Sylvester sa kanyang pagmumuni-muni upang gamutin ang kanyang mga sugat matapos na patuloy na magambala. Sa daldal ni Sean, natahimik agad si Sean. Humakbang si Jared patungo sa kanyang masungit na kalaban nang binawi ang kanyang puot. Pagkatapos gumawa ng 2 hakbang. Siya ay, nagulat ako nang makitang nakahandusay sa lupa ang puting lobo hindi kalayuan kay Christoph. Ito, masyadong, ay inch. Palihim kay Christoph tulad ni Jared. Ang pagkakaiba ay, hindi tulad ni Jared. Hawak nito si Christoph. Mga tanawin bilang biktima. Tuwang-tuwa si Jared nang makita ang puting lobo habang iniisip niyang umalis na ito. Ang pagtaas ng temperatura ay natunaw ang yelo at nyebe at ginawa itong hindi na angkop para sa hayop na manirahan doon. Hayaan mo silang dalawa bago ako sumuko. Maingat niyang sabi para maagaw ang atensyon ni Christoph. Mula sa puting lobo, ako na ang baalang mag-utos. Maaari mo ring kunin ang buhay ko kung gusto mo. Tama na ang Saturday. Naiinip na sabi ni Christoph. Halika dito tahimik. Ipinapangako ko na pakakawalan ko ang mga babae mo. Huwag kang lalapit. Jared. Pinagpapawisan sina Josephine at Lisbeth dahil sa sakit at pagkabalisa habang sila ay sumisigaw. Huwag kayong mag-alala. Kayong dalawa. Magiging okay ako. Tinapunan ni Jared ng makahulugang tingin ang mga babae. Nang 10 talampakan na lang ang layo niya kay Christoph. Lumundag ang puting lobo, sa isang dagandong sa pagbangga nito sa kanyang biktima. Ang puting lobo ay lumubog ang kanyang mga ngipin sa braso ni Christoph. Na may masakit na sigaw. Hindi sinasadyang bumitiw ni Christoph sa pagkakahawak niya kay Josephine. Bagamat mabilis siyang nakabolt patungo sa kaligtasan. Nakahawak pa rin si Lisbeth sa kaliwang kamay ni Christoph. Kung he had decided to squeeze Lisbeth, madudurog siya on the spot. Habang ginulo ng hitsura ng puting lobo si Christoph. Inabot ni Jared ang likod niya at ang Dragon Slayer. Lumitaw ang espada sa kanyang kamay makalipas ang ilang segundo. Sa isang nakakasilaw na kidlat. Ang espada ay tumama sa kaliwang braso ni Christoph. Tumalsik ang dugo mula sa kasukasuan kung saan ang kaliwang braso ni Christoph ay dating ilang sandali bago ito natanggal ng espada ni Jared. Bilang panghuling kilos ng paghihiganti,
Hawak pa rin ng putol-putol na paa si Lisbeth sa mga kamay nitong demonyo. Masiglang ginagamit ang distraction. Gamulong si Lisbeth sa lugar at inalis ang pagkakahawak nito. Sa pagkakataong ito, ang hiyaw ng sakit ay mas masakit. Sa kanyang nakabubulag na galit, sinipa niya ng napakalakas ang dibdib ng puting lobo na sana ay makabasag ng malaking bato. Ang puting lobo ay nadulas lamang ng ilang talampakan sa likuran nito bago muling bumangon. Na tila hindi nasaktan. Ang lakas ni Kristoff ay maihahambing sa lakas ng isang Great Grandmaster sa tuktok. Sa ilalim ng katumbas na termino, ang puting lobo na ito ay maihahambing sa isang martial arts grandmaster. Dahil dito, hindi man lang nasaktan ang sipa ni Kristoff. Napukaw ang atensyon ng mga kampanya sa mga sigaw ni Kristoff. Ang mga lalaking nasa ilalim ng trabaho ng pamilya Chalves ay nagmamadaling humiwalay sa labanan sa Thunderstorm sect at tumakbo para tulungan si Kristoff. Tinitigan ni Kristoff ang kanyang naputol na braso na may dugong mga mata habang sumigaw sa kanyang mga tauhan. Patayin siya! Patayin silang lahat! Nang palibutan na ng kanyang mga tauhan si Jared. Isang bugzo ng napakalaking pangangibabaw sa anyo ng isang unos ang lumitaw sa pinangyarihan. Ang presensya nito ay naramdaman ng bawat miyembro ng karamihan mula sa paraan na lahat sila ay nanginginig bilang isa. Dahil nakakatakot ang hininga nito. Kahit na ang mga senior grandmaster o martial arts grandmaster sa eksena ay hindi nang ahas na kumilos ng isang kalamnan. Nakakunot ang noo ni Jared na lumingon sa pinanggalingan ng kaguluhan. Anong meron sa lahat ng sigawan? Kristoff, kaninong dugo ang nauuhaw mo sa oras na ito? Ang nagsasalita ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na lumapit sa kanila. Nakasuot siya ng simpleng puting training robe. Walang ingay ang kanyang sandals na tela habang naglalakad. Walang makikitang ekspresyon sa kanyang makapangyarihang set na mukha. Hindi siya nag-iisa. Sa gilid ng tatlong iba pang mga figure. Ang mga tao ay huminga ng mapagtanto na silang tatlo lamang ay pawang mga martial arts grandmasters. Sa paghusga sa paraan ng paglakad nila nang may paggalang sa kanyang kalagayan. Ang pinuno ay dapat na isang 4th level martial arts grandmaster. Ginoo, Zer. Bamaha ng relief ang mukha ni Kristoff. Nagmamadali din si Kenneth para batiin ang bagong dating. Sinulyapan ng medyo may edad na ang lahat bago bumaling kay Kristoff. Nakita mo na ba ang anak ko? Oh, Colin. Nandyan siya. Ipinahiwatig ni Kristoff gamit ang kanyang daliri. Noon lang naging maliwanag sa karamihan na ang bagong dating ay si Leviathan Zer. Ang ama ni Colin. Ang patriarch ng Shadow Estate. At isang veteranong martial arts grandmaster. Napatingin si Leviathan sa direksyon ng daliri ni Kristoff at nakita niya si Colin na pinangunahan ang isang grupo ng mga lalaki na naghahanap ng tuyong kahoy para mag-apoy. Nang makita ang hanggal na pagsisikap ng kanyang anak, nag-alab ang galit ni Leviathan. Halatang halata na ang mga tao ay nataranta at nanginginig habang pinagmamasdan nila ng may halong hininga habang sinasadyang humakbang si Leviathan papunta sa kanyang anak. Lalong seryoso ang ekspresyon ni Jared. Ang lakas ni Leviathan ay parang kapantay ng kay Rayleigh. Hindi ako kalaban sa ganoong lakas. Besides, ang mga martial arts grandmaster sa likod niya ay tatapusin ako bago pa ako makalapit. Sina Kristoff, Kenneth, at Sylvester ay nabigla sa bigla ang paglitaw ni Leviathan dahil ito ay mahalaga na nagpapahiwatig ng pagwawakas ng kanilang pagkakasangkot sa pagkuha ng Draconic Essence. Ang matunog na paghampas ng palad ni Leviathan sa pisngi ni Colin ay nakakuha ng atensyon nila sa mga Zers. How dare you return to Dragon Island against my permission? Ang sampal ay tila sa wakas ay tumatak kay Colin sa pagdating ng kanyang ama. Malayo sa pagiging malungkot, agad niyang hinatak ang manggas ng kanyang ama habang nagmamakaawa. Sakto ang dating mo, Dad. Pakiligtas si Renee. Baka hindi na siya makaligtas sa pagiging frozen ng mas matagal. Sinulyapan ni Leviathan ang ice sculpture na may nakakatakot na pagkakahawig kay Renee. Sa kabila ng pagkunot ng noo, mabilis niyang ipinagpatuloy ang mapait na titig sa kanyang anak at sinabing, "Tama na mga babae. Umuwi ka na sa akin this instant." Sa kanyang galit,
Halos itinaas ni Leviathan si Colin sa kwelyo sa isang bakal na mahigpit na pagkakahawak na hindi nagbubunga sa ilalim ng mga squirms ng huli. Parehong nakahinga ng maluwag sina Jared at Kristoff sa nalalapit na pag-alis ni Leviathan dahil tiwala silang hindi sila makakaligtas sa isang paghaharap laban sa kanya. Sasama ako sa inyo, tatay, biglang sabi ni Colin nang dumaan sila sa harap ni Jared. Sa kondisyon na sasama sa amin ang mga kaibigan ko. Si Jared, Josephine, at Lisbeth ay pawang mga kaibigan ni Renee. Kung tutuusin, natigilan siya sa pagsisikap na iligtas si Jared. Hindi ko sila kayang iwan para labanan ang galit ni Kristoff. Ang pagkakaroon ng pagkilala sa mga limitasyon ng kanyang mga kakayahan. Hindi tinuring ni Colin na matalino na isali ang kanyang sarili sa paglaban. At saka, masabi siyang iligtas si Renee. Ngayong nandito na si Dad. Hindi ko hahayaang mamatay ang mga kaibigan ni Renee dito kung matutulungan ko ito. Nakita ni Jared at ng mga babae sa sandaling iyon kung gaano kalalim ang pagmamahal niya kay Renee. Fine. Bulalas ni Leviathan habang tinitignan ang kanyang anak na may malabong mata. Kapag alam kong may mga surprise ka, hindi ako magdadalawang isip na baliin ang mga paa mo. Alam mo ba kung gaano kahirap ang ginawa mo sa nanay mo? Bastos ka. Ayoko, tatay. Nagmamadaling pagsang-ayon ni Colin. Nang makalaya siya mula sa pagkakahawak ng kanyang ama, naglakad si Colin palapit kay Jared. Jared, Josephine, Lisbeth, sumama ka sa akin. Iwanan na natin ang mga taong ito. Medyo nagulat ang grupo nang kausapin sila ni Colin dahil sa tulong niya ang huling inaasahan nila. Pagkatapos ng lahat, sa pagkawala ni Renee, hindi na obligado si Colin na manatiling malapit sa kanila. Nag-aalok din kaya ang batang ito na tulungan akong makuha ang Draconic Essence para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang mga tao pusong mga mata ni Colin ay tila nagdududa sa sarili ni Jared. Pagkaraan ng mahabang sandali, tumango si Jared ng kanyang pagsang-ayon. Ang pag-alis kasama ni Colin ay mas makakatulong para sa ating kaligtasan. Dahil doon, humakbang sina Jared, Josephine, at Lisbeth sa likuran ni Colin papunta sa kanyang ama. Hindi man lang sila binigyan ng pangalawang sulyap habang umiikot siya sa lugar at maingat na naglakad palayo. Si Kristoff at Kenneth ay lubos na nababalisa sa puntong iyon. Si Jared ay hindi maaaring payagang madala ng walang laban para sa pagkonsumo ng Draconic Essence. Ginoo, Zer. Nagmamadaling lumapit si Kristoff at hamarang sa daraanan ni Leviathan. May problema ba, Kristoff? Walang komentong sinulyapan ni Leviathan ang naputol na braso ni Kristoff. Hindi mo pwedeng isama si Jared. Mr. Zer, humihingi ako ng kabayaran para sa aking braso. Tinamaan niya ang kanyang sugat kay Leviathan na nagsimulang makapansin. Tak! Hindi ibinunyag ni Kristoff na naubos ni Jared ang Draconic Essence. Natitiyak niya na ang kaalamang iyon ay magpapatibay sa pasya ni Leviathan na kunin si Jared. Baka sa mabagsik na mukha ni Leviathan ang pagkagulat. Siya ba ang pumutol sa braso mo? Ang batang ito ay mukhang mahina ng isang 7th level Grandmaster. Paano niya naputol ang braso ng isang top level Senior Grandmaster? Sa orihinal na pag-aakalang si Kenneth ang nagpapahina kay Kristoff dahil kilala na ang kanilang alitan. Hindi napigilan ni Leviathan na tingnang mabuti ang hindi mapagkunwari na profile ni Jared. Lumingon si Leviathan sa kanyang anak. Paano nangyari ito? Cole. Bakit pinutol ng kaibigan ni Colin ang braso ni Kristoff? Tumalbog ang nag-aalalang tingin ni Colin sa pagitan ni Jared at Kristoff. Inubos ni Jared ang Draconic Essence. Dad, sa wakas ay sinabi niya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ang salungatan ay tungkol sa Draconic Essence. Ang Draconic Essence. Nagningning ang mga mata ni Leviathan. Agad itong pinagsisihan ni Colin matapos masaksihan ang kasakiman sa mga mata ng kanyang ama. Hindi ko dapat sinabi yon. Kahit na wala akong pakialam sa Draconic Essence. Hindi rin ito masasabi para sa kanya. Naramdaman ni na Kristoff at Kenneth na may mali nang makita nila ang ekspresyon ni Leviathan. Na nagsilbi lamang upang palakasin ang kanilang pagnanais na makuha ang Draconic Essence para sa kanilang sarili.
Napaatras si Jared ng dalawang nag-aalalang hakbang mula sa tindi ng titig ni Leviathan. Totoo ba yan? Inubos mo ba? Tanong ni Leviathan. Walang sabi-sabing tumango si Jared. Mga kaibigan ko sila. Tatay. Umiiyak na sabi ni Colin. Si Jared lang. Katahimikan. Angal ni Leviathan sa kanyang anak bago bumaling sa isa sa kanyang mga tauhan. Dalhin mo siya. Dalawang master mula sa Shadow Estate ang nahulog sa Pormasayon at halos itinaboy si Colin sa pamamagitan ng pagpindot sa kanya mula sa magkabilang panig. Matapos maalis si Colin, iniunat ni Leviathan ang kanyang kamay kay Jared. Isuko mo ang Draconic Essence, boy, at hahayaan kitang makalakad ng ligtas. Ang Draconic Essence ay nilamon ng batang ito ilang oras na ang nakalipas. Mr. Zer. Ulat ni Kristoff. Malamang ay natutunaw na ito ngayon. Kamangmangan. Malamig na ngumuso si Leviathan nang hindi man lang tinitigan si Kristoff. Na nakatutok ang dalawang mata kay Jared. Isang hindi nakikitang kamay ng puwersang pamimilit ang bumalot kay Jared at itinulak ang kanyang gulugod sa isang kalahating busog. Naramdaman ni Jared ang bigat ng bundok na dumampi sa kanyang likod. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga paa. Medyo nagulat si Leviathan sa lakas ng desisyon ni Jared. Siya lang ang may lakas ng 7th level Grandmaster. Paano niya ito nakayanan? Hindi katawa-tawa ang pressure na kayang ilabas ni Leviathan. Kahit na ang isang martial arts Grandmaster ay napaluhod. Nananatili sa akin ang Draconic Essence at hindi ko ito ibinibigay sa iba. Kailangan mo muna akong patayin. Hinubad ni Jared ang Dragon Slayer Sword habang nagsasalita. Mainit pa rin sa talim nito ang pulang ilog ng kanyang huling biktima. Napaka-unexpected para sa isang senior grandmaster na tulad mo na magkaroon ng napakagandang talam. May pasasalamat na sabi ni Leviathan. Naaaninag sa kanyang mga mata ang kislap sa espada. Ito ay isang kapaki-pakinabang na paglalakbay pagkatapos ng lahat. Pinakilos ni Jared ang enerhiya sa kanyang buong katawan. Maya-maya, nagsimulang mag-ipon ng kanyang aura. Ang pagkakaroon ng pag-inom ng isang body-quenching pill bago humarap sa isang master tulad ng Leviathan. Ang kanyang katawan sa sandaling iyon ay parang isang bakal na pader bilang isang nangingibabaw na nagpapakita ng depensa. Sasabihin ko na lang ulit. Boy! Bulong ni Leviathan. Malamig na banta ang tumutunog sa bawat pantig. Isuko mo ang Draconic Essence. At ibigay mo sa akin ang espadang ito. Para sa kapakanan ng pagiging kaibigan ng anak ko. Dadalhin kita sa ligtas na lugar. Nakatutok ang tingin ni Jared. Tulad ng sinabi ko, kailangan mo muna akong patayin. Napakarangal mo. Pero naisip mo ba kung ano ang mangyayari sa dalawang babaeng nasa likod mo pagkatapos mong mamatay? Sinulyapan ni Jared ang dalawang batang babae sa pagtatangkang ibigay sa kanila ang pinakamahusay na poem na magagawa niya bago tumalikod si Leviathan. Wala nang dapat isipin pa sa puntong ito. Kahit na mamatay ako sa pagtatanggol dito, hindi mo makukuha ang Draconic Essence. Ang pagniwi ni Leviathan ay naging pangit kaysa dati. Halos agad-agad. Hinampes niya. Ang nakakatakot na aura ay agad na bumalot kay Jared bago pa siya makapag-react. Huli na, naramdaman niyang nanigas ang buong katawan niya at naging imposibleng mabunot pa ang Dragon Slayer Sword mula sa scabbard nito. Sa pananabik na isakatuparan ni Jared ang kanyang banta ng pagpapakamatay. Ginawa ni Leviathan ang preventive measure upang hindi makakilos si Jared bago tinamaan ng sampal ang kanyang ulo para matalo ang kanyang bungo. Sa dagandong ng galit na may halong gulat sa nalalapit na Code Grace ni Leviathan. Isang pagsabog ng gintong liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Jared at nagdulot ng isang hadlang sa kanyang harapan. Sa kasamaang palad, wala itong nagawa para pigilan ang Leviathan. Hindi man lang nagpatinag. Ang kanyang palad ay nagpatuloy sa meteoric projectile papunta sa gilid ng ulo ni Jared. Nang ilang pulgada na lang ang layo ng palad ni Leviathan sa marka nito. Tumigil si Leviathan. Naramdaman pa ni Jared ang hininga ng kamatayan na humahaplo sa kanyang pisngi. Sa isang kisap mata, ang nakakatakot na aura na bumabalot kay Jared ay nawala ng walang bakas. Nagulat si Jared, at ibinaling niya ang tingin kay Leviathan. Sa mismong sandaling iyon,
Ang mga mata ni Leviathan ay matamang nakatutok sa singsing sa daliri ni Jared. Ang tanging dahilan kung bakit siya tumigil ay nakita niya ang singsing. Nang makita ang ekspresyon niya noon, nakikita kung ano ang noo ni Jared. Tila may iniisip o iba. Pagkatapos ng lahat, sina Tommy at Phoenix ay nagsuot ng eksaktong parehong ekspresyon noong nakita nila ang kanyang singsing. Sa di nagtagal, nakuha ni Leviathan ang kanyang talino tungkol sa kanya. Matapos ang panandaliang pagbabago ng ekspresyon na iyon, agad siyang nanambalik at sinabi kay Jared, "Dahil kaibigan ka ni Cole, hahayaan ko itong mag-slide ngayon. Sumama ka sa akin." Ang kanyang biglaang pagbabago ay natigilan kapwa kina Josephine at Lisbeth. Noong una ay inakala nilang si Jared ay walang alinlangan na mamamatay sa araw na iyon. Ngunit ang Leviathan ay talagang tumigil. Ganon din, nagulat sina Kristoff at Kenneth, ni hindi maisip kung ano ang eksaktong plano ni Leviathan na gawin. Gayunpaman, sa loob-loob ni Jared ay nakahinga ng maluwag sa pagbabago ni Leviathan. Siguro tama ang hula ko. Let's go. Josephine. Lisbeth. Sabi niya kina Josephine at Lisbeth. Sinundan siya ng dalawang batang babae habang sinusundan niya si Leviathan habang silang lahat ay papunta sa dalampasigan. Ibinalik ng tatlo ang tingin kay Renee, na naging isang bloke ng yelo. Madalas, hindi maipaliwanag na dalamhati ang bomb alot sa kanila. Ginoo. Zer. Biglang sumugod si Kristoff nang may pag-aalala nang makitang dinadala ni Leviathan si Jared. May problema ba? Malamig na tanong ni Leviathan sa kanya. Ginoo. Zer. Inubos ni Jared ang draconic essence na dapat sa amin. Lahat kami ay nagsikap na talunin ang Ice Dragon. Ngayong inaalis mo na siya. Hindi ba magtatagal ang iba pa sa atin ay wala nang mapapala? Tanong ni Kristoff. Tutol ka sa pagkuha ko sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Leviathan. At isang aura ang agad na bomb alot kay Kristoff. Nanghina ang mga paa ni Kristoff. At sa isang iglap ay bumagsak siya sa lupa sa kanyang puwitan. O syempre hindi. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang sapin. Ngunit gayon pa man, siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at umungol. Mr. Zer. Naniniwala akong tiyak na darating ang tatay ko at si Mr. Carol nakakatok sa iyong pinto para sa paliwanag kung ilalayo mo siya ng ganito. Sa madaling salita, ginagamit niya ang kanyang ama at ang ama ni Kenneth para takutin si Leviathan. Nagsalubong ang kilay ni Leviathan. How dare you threaten me? Don't think I don't dare make a move against you dahil miyembro ka ng pamilya Chalvez. Crush nakita ngayon sa isang daliri. Titingnan ko kung ang pamilya Chalvez ay maglakas loob na kumatok sa pintuan ng Shadow Estate. Pagkasabi niya nun, bahagya siyang nag-wave ng kamay. Sabay lipad pabalik ni Kristoff at tumama sa lupa ng malakas. Bagamat hindi niya kinuha ang buhay ni Kristoff. Ang huli ay nasugatan pa rin sa pagkakataong ito. Kasunod nito, nilinggan niya si Kenneth at nagtanong. Inalis ko na sila ngayon. Tutol ka ba? Mabilis na umiling si Kenneth at iginiit. Natural na hindi kami nangangahas na magkaroon ng anumang oras sa anumang gagawin mo. Mr. Zer. Kahit na mayroon siyang anumang oras noon, hindi siya nangahas na magsabi ng kahit isang salita dahil si Kristoff ay isang magandang president ng mga kahihinatnan. Ayaw din niyang masaktan ng husto. Ngumuso si Leviathan na inilibot ni Leviathan ang kanyang tingin kay Sylvester at sa kasamahan ng huli sa di kalayuan. Sige po Mr. Zer. Wala kaming lakas ng loob na magkaroon ng anumang oras. Bulalas ni Sylvester habang same time na winawagayway ang kanyang mga kamay sa takot nang makita ang lalaki na nakatingin sa kanyang direksyon. Noon lamang nasiyahan si Leviathan at kinuha si Jared. Sylvester. Aalis si Jared ng ganon-ganon lang. Hindi na ba tayo maghihiganti? Hindi napigilan ni Sean na mabalisa nang makitang umalis si Jared nang walang kalmo sa kanya. Huwag kang mag-alala, dahil hindi na siya mabubuhay pa. Hindi siya maaaring payagan ng Shadow Estate na magpapatuloy sa buhay. Pagkasabi noon ay umalis na si Sylvester kasama ang kanyang entourage. Tara na, tinulungang makatayo ng kanyang mga nasasakupan. Pinunasan ni Kristoff ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Halika,
Bumalik tayo ng mabilis at sabihin sa aking ama na lumitaw ang Draconic Essence. Ngunit inubos ito ni Jared. Ito ay nagbabagang balita. Nang makita ni Kenneth na umalis na si Kristoff, hindi na siya nagpahuli bagkos ay umalis na rin siya kasama ang kanyang entourage. Samantala, si Jared at ang dalawang babae ay sumunod kay Leviathan sa dalampasigan kasama ang puting lobo na sumusunod mula sa malayo. Labis ang pasasalamat ni Jared sa puting lobo sa pagligtas ni na Josephine at Lisbeth. Ngunit hindi niya ito maalis sa Dragon Island dahil nakabagay ito sa buhay doon. Sa sandaling nakita ni na Josephine at Lisbeth ang puting lobo, yumoko sila at sinenyasan ito. Dahil dito, ang puting lobo ay humakbang na parang naiintindihan sila nito at kinusko sila tulad ng isang masunurin na asong lobo. Isasama natin siya, tanong ni Josephine habang nakikita si Jared. Inilipat din ng puting lobo ang tingin kay Jared. Nag-aalab ang pag-asa sa mga mata nito. Sa ekspresyon nito, gusto na rin itong umalis sa lugar na ito. Nang makita iyon, tumango na lamang si Jared bilang pagsang-ayon. Tuwang-tuwa sina Josephine at Lisbeth kaya niyakap nila ang puting lobo. Jared, si Colin, na matagal nang dinala sa pampang, ay mabilis na tumakbo nang matano niya si Jared. Pagkatapos, mariin niyang sinulyapan ang kanyang ama. Sakay na tayong lahat sa barko. Malakas na sabi ni Leviathan. Ang bawat isa ay sumakay sa yate na pinamamahalaan ni Leviathan at ng kanyang mga tauhan. Bagamat hindi ito kasing laki ng cruise ship na si Jared at ang iba pa ay pumasok. Ito ay medyo maluho at higit pa sa sapat para ma-accommodate silang lahat. Pagkasakay sa barko, pinahinti ni Leviathan ang lahat habang dinadala niya si Jared sa isang silid na mag-isa. Dahil doon, nagmamadaling humakbang sina Josephine at Lisbeth sa harapan ni Jared. Natatakot na baka gumawa siya ng hakbang laban sa lalaki. Tatay, tinitigan ni Colin si Leviathan. Gustong makiusap sa kanya para sa kapakanan ni Jared. Maghintay ka na lang sa labas. I'll be fine. Paniniguro ni Jared. Sabay ngiti sa kanilang lahat. Dahil hindi niya ako pinatay sa isla. Hindi niya gagawin iyon sa barko. Pagkatapos ay sinundan niya si Leviathan sa isang silid. Pagkasara pa lang ng pinto ng kwarto ay biglang lumuhad si Leviathan sa harapan niya. Gayunpaman, hindi talaga nagulat si Jared sa biglaang pagkilos na iyon. Dahil inasahan na niya ito noon pa man. Leviathan sir mula sa Shadow Estate sa iyong serbisyo. My lord. Ang paggalang ay nakasulat sa buong mukha ni Leviathan. Ang kanyang pagmamataas at pagiging aloof pabalik sa Dragon Island ay wala kahit saan. Maaari kang bumangon, Mr. Zer. Tinulungan ni Jared ang lalaki na makatayo. Salamat, Panginoon ko. Tumayo si Leviathan. Ginoo, Zer. May bumabagabag sa akin ngayon. Kaya dapat sagutin mo ako ng tapat. Jared stated after helping him up. Siyempre, Panginoon ko, tiyak na sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Tumango si Leviathan bilang pagsang-ayon. Ginoo, Zer, kilala mo ba ang dating may-ari nitong Dragon Ring at ang kanyang pagkakakilanlan? Tanong ni Jared habang nakataas ang kamay. Inilalantad ang singsing sa daliri niya. Isinasaalang-alang ang katotohanan na ang singsing ay iniwan ng kanyang ama at ibinigay sa kanyang ina bilang tanda ng pagmamahal. Determinado siyang alamin kung sino ang kanyang ama. Dahil ang kanyang ama ay isang walang puso at walang pusong tao. Nais niyang humingi ng hustisya para sa kanyang ina. Nang marinig iyon, natigilan si Leviathan habang nagtanong. Hindi mo ba alam kung sino ang nagbigay sa iyo ng Dragon Ring? My lord, hindi ko pa nakita ang may-ari nitong singsing. Ibinigay ito sa akin sa pamamagitan ng iba. Paliwanag ni Jared. Namulat ang pag-unawa sa Leviathan. Actually, hindi ko rin alam kung sino ang dating may-ari nitong Dragon Ring. Ang singsing lang ang nakikilala natin. Hindi ang tao. Bukod doon, wala akong ideya kung saan matatagpuan ang iba pang mga regiment sa 13 regiment ng Dragon Sect. Kasama ka, nakahanap na ako ng 3 regiment. Pagkasabi ni Jared ay bumulusok sa malalim na pagmumuni-muni. Noong una kong nakuha ang Dragon Ring, lagi kong iniisip kay Draco ito.
Kahit na pagkatapos ay makabangga sina Tommy at Phoenix mamaya at malaman ang kakayahan ng Dragon Sect. Hindi ko talaga ito isinapuso sa oras na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang katotohanan na kahit na ang isang gangster sa isang maliit na lungsod tulad ni Tommy ay isa sa mga regiment ng Dragon Sect ay tila hindi espesyal ang mga kakayahan ng Dragon Sect. Ang bagamat ang Phoenix ay isang Grandmaster na kalaban at medyo makapangyarihan. Hindi pa rin ito pinansin ni Jared dahil ang mga Grandmaster ay dumami na parang mga pulga sa buong mundo ng martial arts. Gayunpaman, ang lahat ng iyon ay tumagal hanggang kahapon nang ihayag ni Draco ang katotohanan. At alam niya ang kanyang sariling pagkakakilanlan bukod pa sa katotohanan na ang singsing ay ibinigay ng kanyang ama sa kanyang ina bilang tanda ng pagmamahal. Higit pa rito, maging isang walang katulad na eksperto sa martial arts tulad ng Leviathan ay bahagi rin ng Dragon Sect na labis na ikinagulat niya. Noon, gusto talaga niyang malaman kung sino talaga ang kanyang ama at kung paano nilikha ng lalaki ang Dragon Sect. Bilang karagdagan, ang dahilan kung bakit ang mga kakayahan ng iba't ibang regiment ng Dragon Sect ay lubhang nagkakaiba. Nako, tila walang makakasagot sa mga tanong niya. At tanging sarili niya lang ang maaasahan niya para mag-imbestiga at mag-explore. Sa anumang panahon, mayroon siyang dapat abangan noon na paraan. Inaasahan ang pag-aaral tungkol sa mga kakayahan ng susunod na rehimyento. Kung mayroon pang ilang mga regiment na may parehong kakayahan tulad ng Shadow Estate, marahil ay maaari kong lipulin ang mga Deragon sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng Dragon Sect at iligtas ang aking ina. Habang nasa isip niya ay biglang may sumigaw mula sa labas. Sino ang napakalakas ng loob na lumabag sa Dragon Island? Nang marinig ng dalawa ang tugtog mula sa labas, pareho nilang naisip na ang mga Deragons iyon. Panginoon ko, malamang sa mga Deragons. Lalabas ako at titingnan ko. Sabi ni Leviathan kay Jared kasunod ng kaguluhan. Sasamahan kita. Keep my identity a secret. Utos ni Jared. Tumango si Leviathan bilang pagsang-ayon bago lumabas kasama niya. Sa sandaling iyon, isang Titanic cruise ship ang naka-idling ng isang bato sa harap nila. Buong pagmamalaking nakatayo si Godric sa deck ng cruise ship kasama ang ilang miyembro ng pamilya Deragon sa likod niya. Nang makitang nawala ang unang nagyayelong nyebe sa Dragon Island, napalitan lamang ng kumot ng kayumangging lupa at mga bato. Napakunot ang noo niya. Malinaw sa araw na nangyari ang pagbabagong ito sa Dragon Island dahil may nag-alis ng Draconic Essence. Bagamat isa lamang itong alamat, hindi ibig sabihin na hindi ito totoo. Ang kailangan kong gawin ngayon ay mag-isip ng paraan para mahuli ang taong may hawak ng Draconic Essence. Siyempre, mas mabuti kung lahat ng pumunta sa isla ay mapahamak. Ginoo, Deragon. Ako si Leviathan Zer mula sa Shadow Estate. Wala akong balak pumasok sa Dragon Island. Kaya lang, tumulak ang anak ko dito para maglaro. Kaya pumunta ako para kunin siya. Leviathan stated. His eyes trained on Godric, na nakatayong matangkad at mayabang. Sa sandaling lumabas si Leviathan, nakita ni Godric ang kanyang mga kakayahan. Sa sandaling iyon, lihim siyang nag-iisip kung ang lalaki ba ay kumuha ng Draconic Essence sa isla. Kung ganoon ang kaso, hindi niya mabibihag ang lalaki sa kanyang kakayahan. Ah, ikaw pala Mr. Zer. Dapat ay ipinaalam mo sa pamilya Deragon nang dumating ka sa paghahanap sa iyong anak. Kung tutuusin, kung sino mang may kakayahan na tulad mo ay papayagang mapunta sa isla ayon sa kanyang kagustuhan. Ang Dragon Island ay magiging baog na isla sa lalong madaling panahon. Guhit ni Godric. Hindi alipin o mapang-api. Ay nalalayan siya ng pamilya Deragon. Kaya hindi siya natakot sa kabila ng pagharap sa isang mabigat na dalubhasa gaya ng Leviathan. Noted, Mr. Deragon. Talagang sasabihin ko sa iyo kapag bumisita ako sa Dragon Island sa susunod. Gabi na, kaya kailangan kong magmadaling bumalik. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Pagkasabi nun ay kinaweya ni Leviathan ang kanyang mga nasasakupan. Ang yate ay agad na bumuhay at tumulak sa malayo sa harap mismo ng mga mata ni Godric. Kalahati. Si Godric ay nagdilim ng nakakatakot habang pinagmamasdan ang mga lalaki na umalis. Gayunpaman,
Hindi siya gumawa ng hakbang para pigilan siya. Dahil alam niyang hindi niya ito magagawa sa kanyang mga kakayahan. Nang hihinayang, hindi niya binayaran si Jared, na nakatayo sa tabi ng Leviathan. Kahit anong isip, hindi kailanman sa kanyang pinakamaligaw na panaginip ay naisip niya na si Jared ang nakakuha ng Draconic Essence. Lalo na ang taong pinanghuhuli ng mga Daragons. Di nagtagal pagkaalis ni Jared kasama si Leviathan. Dumating sina Kristoff, Sylvester, at Kenneth, nakanganga sa malubhang na sugatan na Kristoff. Godric inquired with bemusement etched across his features. Mr. Chalves, sinong nang ahas na saktan ka ng ganito sa islang ito? Nakatagpo ako ng isang mabangis na hayop at nakuha ko ang mga pinsalang ito mula sa labanan. Mr. Daragon, sabi ni Kristoff, hinding-hindi niya sasabihin kay Godric ang totoo dahil mas maganda kung kakaunti ang nakakaalam tungkol sa Draconic Essence. Kung alam din ng pamilya Daragon na nakuha ni Jared ang Draconic Essence, hindi man lang magkakaroon ng pagkakataon ang pamilya Chalves. Napangiti ang sulok ng bibig ni Godric. Isang mabangis na hayop. Halatang pinutol ang braso mo. Paano na ang paggawa ng isang mabangis na hayop kung ang iyong sugat ay napakalinis? Kinukuha mo ba ako para sa isang 3 taong gulang na bata? Ibinaba ni Kristoff ang kanyang ulo at wala nang sinabi pa. Dahil hindi niya alam kung paano iyon ipapaliwanag. Kasunod nito, pinagmasdan ni Godric ang iilan sa kanila. Ang kanyang ekspresyon ay biglang naging malamig. At ang kanyang nagbabagang aura ay agad na bumalot sa kanilang lahat. Nakuha na ba ng marami sa inyo ang Draconic Essence? Sabihin mo na. Sino ang may hawak ng Draconic Essence? Hindi siya naglakas loob na tanungin si Leviathan. Ngunit hindi niya kailangang magpigil pagdating kay Kristoff at sa iba pa. Natigilan silang tatlo nang marinig iyon. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Lahat sila ay nagbahagi ng parehong mga damdamin ang mas kaunting mga tao na nakakaalam tungkol sa Draconic Essence. Mas mabuti kung malalaman ito ng pamilya Daragon. Wala silang pag-asa na makuha ang kanilang mga kamay. Nang makita ni Godric na walang nagsasalita sa kanila ay lalong nagdilim ang mukha niya. Kung lahat kayo ay hindi nagsasalita ng totoo, huwag mangarap na umalis sa lugar na ito. Pagbabante niya, nang matapos niyang sabihin iyon ay pinalibutan na ng iba pang mga Daragon si Kristoff at ang iba pa. Ginoo, Daragon, wala kaming anumang Draconic Essence. Ano ang sinusubukan mong gawin dito? Tanong ni Kristoff na may madilim na tingin sa mukha. May balak ka bang gumawa ng hakbang laban sa amin? Mr. Daragon. Bagamat ang Thunderstorm Sect at ang pamilyang Chalves ay nasa ilalim ng pamilya Daragon. Kung talagang maglalakas loob kang patayin kami, ang aming mga pamilya ay hihingi ng paliwanag mula sa pamilya Daragon. Galing ka lang sa Branch family. Masasaktan ba ng pamilya Daragon ang aming mga pamilya dahil sa iyo? Sumasabog ang ugali ni Kenneth. At tinitigan niya ng diretso si Godric na walang bakas ng takot sa mga mata nito. Huwag kalimutan ang pamilya Cooper. Ang mga matatanda ng pamilyang Cooper ang nagpapadala sa akin dito sa Dragon Island. Kaya hinding-hindi hahayaan ng pamilyang Cooper ang bagay na ito kung hindi ako babalik. Deklara ni Sylvester. Humakbang pasulong sa tiyak na sandaling iyon. Kailangang magkaisa ang 3 pamilya sa harap ng pamilya Daragon. Kung hindi, wala sa kanilang mga pamilya ang nagbigay ng tulong sa pamilya Daragon. Nang makitang pinagbabantaan siya sa kanyang sariling cruise ship, biglang tumawa si Godric. Haha! Pagkatapos niyang magpakawala ng tawanan ay bigla siyang tumigil. Pagkatapos, iniluwa niya ang galit. Kung papatayin ko kayo at itatapon ko kayong lahat sa dagat. Walang makakaalam na gawa iyon ng pamilya Daragon. How dare you threaten me and even look down on me just because I'm from a branch family of the Daragon family. Sa kabila ng pagiging isang outstanding figure sa mga kabataang henerasyon ng pamilya Daragon, hindi pinaboran si Godric dahil sa kanyang background. Siyempre, iyon din ang kanyang kryptonite. Kaya naman, ang galit sa loob niya ay nag-alab sa isang iglap ng kutsain siya ni Kenneth dahil mula siya sa pamilya ng sangay. Bang! Nang walang babala, ginawa ni Godric ang kanyang hakbang. Naramdaman ni Kenneth na ilang metro ang layo.
na may malakas na puwersang sumugod sa kanya. Sa isang tries, lumipad siya pabalik. Ginoo, Cheryl. Ang martial arts grandmaster na si Kenneth na dala niya ay mabilis na lumukso sa ere para mahuli si Kenneth. Sa kasamaang palad, hindi pa niya nagawa iyon ay pinalipad din siya ng mga Darigons na may kasamang sipa. Ni ang Thunderstorm Sect o ang pamilyang Shalvis ay walang kakayahan na umahan laban sa pamilya Darigon. Malakas na bumagsak si Kenneth sa lupa. Namumula ang kanyang mukha. Ang nag-aapoy na galit sa kanya kanina ay nawala sa isang kisap mata. Hayaan mong tanungin kita ulit nito. Nasaan ang Draconic Essence? Ang malamig na pagpatay na hangarin na nagmumula kay Godric ay nagparinig sa kanilang lahat. Gayunpaman, ang tukso ng Draconic Essence ay napakahusay. Kung malalaman ng pamilya Darigon ang kinaroroonan ng Draconic Essence, ang ibang mga pamilya ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makuha ang kanilang mga kamay dito. Habang nagwawalk ang iba, biglang humakbang si Sean. Ginoo, Darigon. Alam ko kung nasaan ang Draconic Essence. Bagamat wala akong ideya kung sino siya. Ni hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin sa Draconic Essence. Base sa sitwasyon sa kasalukuyan, ang pamilya Darigon ay talagang napakalakas. Kung isisiwalat ko na nakuha ni Jared ang Draconic Essence ngayon, tiyak na mamamatay siya. Sabihin mo na, ipinikit ni Godric ang mga mata niya kay Sean. Si Jared Chance iyon. Nilunok niya ang Draconic Essence. At nadala na siya. Anunsyo ni Sean. Jared Chance. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Godric. Dahil hindi siya pamilyar sa pangalang iyon. Yung binata na kinuha ng may-ari ng Shadow Estate kanina. May kasama siyang dalawang babae. Paliwanag ni Sean. The instant Godric heard that, naalala niya agad na nakita niya si Jared ngayon lang pero hindi niya pinansin ang huli. Noong dumaong si Jared sa isla, isinama niya sina Josephine at Lisbeth. Dahil dito, hindi naintindihan ni Godric na ang lalaki ay isang playboy mula sa ilang mayamang pamilya matapos niyang masaksihan ang eksenang iyon mula nang magsama siya ng magagandang babae sa Dragon Island. Ginoo, Darigon, baka si Jared Chance ang hinahanap natin. Bulong ng isang utusan ng pamilya Darigon sa tainga niya noon. Jared Chance, Jared. Paulit-ulit na inuulit ni Godric ang pangalang iyon. Sinusubukan ng kanyang buong makakaya na alalahanin ang kanyang impresyon noong una niyang nakita si Jared. Nako, zero recollection siya dahil hindi napunta sa direksyon na iyon ang iniisip niya tungkol sa lalaki. Sa oras na iyon, pinakahinala niya ang demonic cultivator sa itim na suit. Pagkatapos ng lahat, ang huli ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya malamang na ang taong hinahanap ng pamilya Darigon. Totoo ba lahat ng sinabi niya? Mr. Shalvis. Tanong ni Godric na bumaling kay Kristoff. Sumulyap kay Sean. Tumango si Kristoff. Tama siya. Si Jared nga ang nakalunok ng Draconic Essence. Siya rin ang pumutol sa braso ko. Nang marinig iyon ni Godric, sumilay sa kanyang mukha ang isang flash ng pagkagulat. Isa siyang top-level senior grandmaster. Kaya paano posibleng maputol ni Jared ang kanyang braso? Hindi kaya nagkamali ako ng paghatol. Marahil sa simula pa lang ay itinatago na niya ang kanyang mga kakayahan at sadyang nagdala ng ilang mga babae sa isla para sa akin. Terena, pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya para sa isang tanga. Tinahol niya ang kanyang mga nasasakupan. Lumayas ka na. Babalik kami kaagad. Paano ang mga nasa isla? Mr. Darigon, hayaan mo silang mag-isip ng paraan pabalik. Sabi ni Godric na may maliit na ekspresyon sa mukha. Hindi nagtagal. Umalis ang cruise ship. Ang mga mula sa pamilyang Cooper at Shalvis. Gayon din sa Thunderstorm Sect. Ay maswerte. Dahil sumakay sila pabalik sa Southern Spire sa cruise ship. Gabi na noon. Sa harap ng bintana ng isang partikular na hotel sa Southern Spire. Si Rayleigh ay nahulog sa malalim na pagmumuni habang nakatingin sa dagat na di kalayuan. Ginoo. Darigon. Oras na para magpahinga. Buong araw kang nakatayo dito. Mahinang pagsusumamo ni Melanie pagkatapos maglakad palapit sa kanya. Mula nang umalis si Jared at ang iba pa papuntang Dragon Island. Nakatayo na doon si Rayleigh. Nakikita niya ang Dragon Island mula roon.
Kaya mas magaan ang pakiramdam niya. Matulog ka na, Melanie. Dito na lang ako magtatagal. Habang sinasabi iyon, naglabas ng sigarilyo si Rayleigh at sinindihan ito. Nakadalawang puff lang siya bago siya umubo ng walang tigil. Ginoo, Daragon. Huwag ka ng manigarilyo dahil may sugat ka. Mabilis siyang tinapik ni Melanie sa likod. Ayos lang. Ito ay isang lumang pinsala. Kaya hindi nito ako papatayin. Isang ngiti ang isinagot ni Rayleigh sa kanya bago siya muling huminga. Natamo niya ang pinsalang iyon sa kanyang pagsisikap na takasan ang pagtugis ng pamilya Daragon. Upang hanapin si Jared. Siya at si Draco ay tumakas mula sa pamilya Daragon at tinugis ng mga Daragon sa lahat ng oras na ito. Sa isang kisap mata, ilang taon na ang lumipas. Dapat ka pa ring magpahinga. Mr. Daragon. Ngayon lang umalis si Jared at ang iba pa. Kaya hindi sila makakabalik ng ganoon kabilis kahit na magtagumpay sila sa pag-secure ng Draconic Essence. Pilit pa ring kinukumbinsi ni Melanie si Rayleigh. Nang may sasabihin pa sana si Rayleigh. May kumatok sa pinto ng kwarto. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Rayleigh at Melanie. Sino kaya ito sa ganitong oras ng gabi? Sinenyasan ni Rayleigh si Melanie na buksan ang pinto habang naghahanda ito sa pag-atake. Sa sandaling binuksan ni Melanie ang pinto. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya si Jared at iba pa ang nakabalik. Bakit bumalik kayong lahat? Nagtatakang bulalas niya. Nang makita ni Rayleigh na nakabalik na si Jared. Nakasimangot din siyang nagtanong. May nangyari ba kaya mabilis kayong bumalik? Bilang tugon. Umiling si Jared. Ginoo, Daragon. Nakuha ko na ang Draconic Essence. Nang iyon, agad siyang binalot ni Rayleigh ng isang layer ng mga pagpipiliang kahulugan. Sure enough, naramdaman niya ang pagbabago ng lalaki. May excitement na nakasulat sa buong mukha niya. Napabulalas siya. Napakaganda at na-secure mo ang Draconic Essence ng napakabilis. Kumusta naman ang Draconic Essence ng Flame Dragon? Sa pagbanggit ng Flame Dragon, naalala ni Jared si Renee, na naging isang bloke ng yelo. Sa isang iglap, nasira ang kanyang kalooban. Ginoo, Daragon. Ayokong isakripisyo ang buhay ng mga nakapaligid sa akin para lang magkaroon ng Draconic Essences. He asserted with a solemn expression. Nang marinig iyon ni Rayleigh ay inilibot niya ang tingin sa paligid. Ngunit wala siyang nakitang palatandaan ni Renee. Mabilis na bumungad sa kanya ang realisasyon. At ang kanyang mga mata ay naging pulang-pula. Ito ang tadhana. Jared, huwag masyadong mapahamak. Sana hindi mo hahayaang masayang ang Draconic Essence na ipinagpalit ni Renee sa buhay niya. Ginoo, Daragon. Tuluyan na bang ma-free si Renee sa Dragon Island? Wala ka bang paraan para iligtas siya? Tanong ni Josephine sa gilid kanina. Pagkatapos ng lahat, si Rayleigh ay walang pinagkaiba sa isang immortal sa kanyang paningin. Na walang higit sa kanyang mga kakayahan. Nang hihinayang, umiling si Rayleigh. Hindi. Ayoko. Gayunpaman. Walang katapusan ang paglilinaw ng enerhiya na enerhiya. Marahil ay makakahanap ka ng paraan para mailigtas siya kapag nalampasan mo ang paglilinaw sa akin. Talagang ililigtas ko siya. Puno ng determinasyon ang mga mata ni Jared. Kung hindi ko man lang maprotektahan ang mga nasa paligid ko. Ano ang silbi ng paglilinang ng enerhiya na enerhiya sa immortalidad? Paano kayong lahat nakabalik? Hindi ba 3 araw ang tagal ng ganitong oras? Naguguluhan na tanong ni Rayleigh. Iisa lang ang barko ng mga Daragons. Kaya kinailangang kunin ni Jared at ng kanyang entourage ang barkong iyon kung gusto nilang bumalik. Ipinagpatuloy ni Jared na sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari sa isla. Tinatago lamang ang katotohanan na ang Shadow Estate ay isa rin sa mga regimen ng Dragon Sect. Matapos marinig ang lahat, nakikita ang noo ni Rayleigh. At ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang lungkot. Natatakot ako na hindi magtatagal at maging common knowledge na ang paglunok mo ng Draconic Essence. At saka, hindi posibleng manatiling lihim ang bagay na ito sa pamilya Daragon. Kailangan mong maging mas maingat at magbantay sa hinaharap. Sa ngayon, kinakailangan na umalis ka kaagad sa Southern Spire.
Maghanap ng isang hiwalay na lugar upang itago at gamitin ang Draconic Essence upang linangin at palakasin ang iyong mga kakayahan. Ako na ang bahala kay Josephine at Lisbeth para sa iyo. Isa pa, tuturuan ko sila kung paano magtanim. Kung isasaalang-alang ang kanilang mga kasalukuyang kakayahan. Magiging pabigat lang sila kung sasama sila sa iyo. Tandaan ito, huwag ihayag ang iyong mga kapangyarihan maliban kung ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Ngayong nilunok mo na ang Draconic Essence. Naging kalaban ka na ng publiko. At marami ang gustong pumatay sa iyo. Mataimtim niyang panawagan. Hindi niya inaasahan na napakaraming tao ang makakasaksi sa pagkuha ni Jared ng Draconic Essence. Lalo na sa pagtuklas ng lokasyon ng Ice Dragon. Og! Anong kasuklam-suklam sa pamilya Deragon? Kung hindi lang nila binuksan ang Dragon Island sa publiko ng biglaan. Hindi sana ganoon karami ang tao sa isla. Pagkatapos, magkakaroon ng pagkakataon si Jared na lumabas sa isla at kunin ang Draconic Essence bago umalis nang hindi inaalerto ang sinuman sa kanyang presensya. Ngayong nalaman na ang bagay tungkol sa paglunok niya sa Draconic Essence. Malamang na lalong magiging mahirap ang mga araw niya simula ngayon. Hindi akalain ni Jared na magiging ganito kaseryoso ang usapan. Ngunit pagkatapos makinig kay Rayleigh, alam niya na maraming tao ang malamang na hanapin siya at guguluhin siya mula rito. Pagkatapos magpaalam sa kanila, umalis siya ng magdamag. Kasunod ng kanyang pag-alis, hindi rin nagpahuli si Rayleigh. Umalis siya kasama si Josephine at ang iba pa. Kasama ang puting lobo. Lahat ay naglaho sa Southern Shire. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta.